At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga si Full Manga ni Chapter 406. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at simulan na nga natin yan. At dito nga ulit yan magsisimula kay Finks, kay Nobunaga, kay Phaeton at saka kay Tahaw. So lakad ngayon sila dito sa isang madilip at makipot na passage, pero biglang salita etong si Tahaw at sabi niya nga dyan na kukunin niya muna yung espada ni Nobunaga. So although meron na silang authorization ID, pero ganun pa rin, etong si Tahaw na lang daw muna yung hahawak sa espada ni Nobunaga hanggang sa makabalik sila. Pero eto nga, reklamo etong si Nobunaga, sabi niya nga dyan, teka lang, bakit siya lang yung sinisita nito ni Tahaw? Ayaw niya na, babalik na lang siya, sabi niyang ganyan. So ito, sabi nga nila Finks, paano ba naman? Nakabuyang-yang lang yung espada ni Nobunaga, di man lang niya itago. So ito ngayon, sabi ni Tahaw, kasi ganito, doon sa pupuntahan nila sa may tier 2, maraming mga baguhang sundalo doon. So kapag nakita etong si Nobunaga na may daladalang espada, baka bigla siyang barilin nun. Huwag niya raw sisihin etong si Tahaw kapag ganun yung nangyari sa kanya. At so ayan, ay tuloy ngayon sa paglalakad etong mga to hanggang sa dumating na nga sila dyan sa pinakadulo sa may pinto. So eto, pagbukas ni Tahaw ng pinto, sabi niya nga na pagkalagpas nila sa pinto na to, yung mga susunod na mangyayari magiging intense na. At then ay after nga niyan, ay dito na nga sila lumabas sa napakalaking mga parang drum na nga na to. So eto, yung dump site area ng Black Whale. So dito, iniimbak yung mga dumi ng tao. At then, ay eto nga sabi ni Tahaw, kapag nilakad nila yan, tumuloy sila dun sa pag-akyat. So dito kasi sila So ayan, kapag inakyat nila to tuloy-tuloy, ang labas nila doon na sa may tier 2. At so now, ay paliwanag ngayon neto ni Tahaw na yung Char family at saka yung Shio family, sila yung nagmamanage sa mga waste disposals na nga na yan. At kapag ikaw nga raw yung nagmamanage sa waste disposals, ay talagang convenient yan. Lalo dito kay Black Whale dahil maaari ka nga raw pumunta dyan kay tier 1 o di naman kaya kay tier 5. Kasi nga, kayo yung mga naglilinis. Pero eto nga, biglang salita si Nobunaga, sabi niya nga dyan, so kayo yung nagmamanage sa waste disposals na yan. At ang ginagawa nyo ngayon, nag-hire kayo ng disposals contractor para sila naman yung gumawa, yung trumabaho hands-on sa mga disposals na yan, sabi niyang ganyan. At dahil nga sa lagi kayo nag-hire ng mga disposals contractor na yan, hindi nyo na kailangang i-report yan dun sa mga higher ups. Tama ba? Sabi niyang ganyan. At then, ay dito, biglang medyo napaisip. Etong si Tahaw, sabi niya nga dyan, teka lang, hindi kaya yung mga Haley family, yung mga disposals contractor na nga yan na nakukuha nila. So ito, biglang ngiti etong si Nobunaga, sabi niya nga dyan, aba, mukhang meron na talaga siyang rason na para bumalik, parang hindi na siya sumama dito kala Finks. At then, ay eto nga salita na si Finks, sabi niya nga dyan, na yung Haley family, nagpapanggap sila bilang disposal contractors at nag-hire sila ngayon ng maraming tao. At yun yung paraan nila para makapatay sila ng makapatay. So ito, sabi ngayon ni Phaeton, ang ginagawa ng mga yan, magsiset sila ng interview sa different room, sa iba-ibang kwarto, tapos doon na nila sinisimulan yung kanilang pagpatay. So ito, sabi ni Tahaw habang nakikinig siya, kapag kasama niya itong Phantom Troop, parang normal na tao siya, parang ang bait-bait niya lang na tao, sabi ng ganyan. At then ay after niya, ay eto nga, talikod na etong si Nobunaga, sabi na nga dyan na babalik na siya, hindi na siya sama para mag-gather na lang siya ng iba pang impormasyon. At etong sila Finks, sila na lang yung tumuloy, sila na yung bahala dyan. So ngayon, tanong ni Finks, meron ba silang dapat paghandaan dun sa lugar ng pupuntahan nila? So ito sagot si Nobunaga, at ang sabi niya nga dito na oo, meron yung mama na nagbabantay doon sa hideout ng Haley. Kasi yung mama na yon, nagtataglay siya ng invincible counter attack ability at natitrigger yung ability ng mama na yon once natakihin siya. So ang mangyayari, once na ma-activate na yung ability ng mama na yon, ay lalabas na yung mga robot nen puppet at pupwersahing umalis ngayon doon sa area yung kung sino mang umatake doon sa mama na nga na yon. So ibig sabihin, kapag etong sila Finks inatake yung mama na yon, ay lalabas na yung kanyang robot nen puppet at pupwersahing paalisin etong sila Finks doon sa hideout ng Haley. So parang katulad sa nangyari nga dito kala Nobunaga, kung matatandaan ninyo. At ang problema nga kasi dito, yung mga robot na yon, akala mo parang di talaga tinatablan ng kahit na anong pag-atake. Pero yun nga, sabi ngayon ni Nobunaga na ayun yung paghandaan nila. So ito, sabi ngayon ni
briefings, ba't ngayon lang nila naririnig yung patungkol sa bagay na yan? Paano nila paghahandaan yung invincible na parang kapangyarihan nga o ability nung mama na nga na yun? At the night after nga nito ay balik na dito sa hideout ng Hailey. So dito yung napersang paalisin sila ng Bunaga at saka nga si Heinrich. At eto yung tracking device na iniwan dyan ni Heinrich ay nagbalik na nga sa dating itsura. At eto nga dito pupunta ngayon sila Finks at saka etong sila Phaeton. At so after nyan ay balik na nga dito yan sa side nila Heinrich. At eto nga napakaraming tao nga raw dito. So eto raw yung mga tao na a-attend doon sa funeral procession ni Prince Hulkenberg. Pero eto nga tanong-tanong ni Heinrich ngayon si Sakura kung nasan na raw si Lynch, ba't di niya kasama. So sagot si Sakura, sabi niya nga dyan, bumalik si Lynch doon sa office nila. So ngayon sabi ni Heinrich, sige ganito, yung mga nakalaban niya na miyembro ng Hailey family na nakatakas dahil nga sa naging sagabal yung mga sundalo dyan, see to it o siguraduhin nila na mahuhuli nila yon at gamitin nila yung ability ni Lynch para alamin kung ano yung plano ng Hailey family. Pero eto nga, habang nag-uusap dito etong si Sakura saka etong si Heinrich, biglang may dumating dito na tauhan nga nito ni Heinrich. At then ay pagkatapos nga niyan ay dito na report na nakita nga raw itong bangkay na ni Lynch. So dito ay nakita etong mga sundalo na to. So sabi ng mga sundalo dito, nakita nila itong bangkay ni Lynch nung ginagawa nila yung kanilang pagpapatrol dyan sa funeral procession ni Prince Hulkenberg. At alam nila na miyembro yan ng Shio family, kaya eto kinontak kagad nila etong si Heinrich. At eto tuloy pa nga nila na professional yung gumawa nito kay Lynch. At so eto sagot ngayon si Heinrich, sabi niya nga dyan na okay sige, sila na yung bahala dyan sa bangkay ni Lynch at kukunin na nila yan. At then pagkatapos nga niyan ay eto nga bit na ngayon ni Heinrich etong bangkay ni Lynch. Sabay bilang tanong siya dito ngayon kay Sakura, sabi niya nga dyan na gusto nilang i-confirm, pero di ba etong si Sakura at saka nga etong si Lynch naghiwalay sila nung wala na nung umalis na si Hisoka. So tama raw ba? So ito sabi nga ni Sakura dyan na oo, pareha silang pinabagsak ni Hisoka. So kaya naman kung etong si Hisoka yung pumatay dyan kay Lynch, dapat pati siya pinatay na rin ni Hisoka. So dito sinasabi ni Sakura na ibig sabihin hindi si Hisoka yung pumatay dyan kay Lynch. So ngayon sagot etong si Heinrich, sabi niya nga dyan na tama naman etong sinasabi ni Sakura, pero baka mamaya niyan sinundan ni Lynch si Hisoka kaya pinatay siya nito. So kaya nga sagot etong si Sakura, sabi niya nga dyan, hindi, parang hindi ganun, parang hindi sinundan ni Lynch si Hisoka. Kasi nga kung ayan yung planong gawin ni Lynch ay dapat nga raw nakita na yan ni Sakura, kasi kapag may pinaplanong gawin ayan si Lynch, obvious na obvious daw yan sa galawan niya, pero hindi raw yan nakita ni Sakura. At saka nga eto naalala ngayon ni Sakura, napansin niya na parang kalmadong kalmado etong si Lynch nung sa panahon nga naginising siya nito. At sabi niya nga dyan, nag-aalala pa sa kanya si Lynch kung okay lang daw siya pagkatapos siyang pabagsakin ni Hisoka. So ito, sabi ni Sakura, parang di naman ganun si Lynch, out of character niya yan, sabi niya ganyan. So kaya nga dito, sabi ngayon ni Heinrich, so ibig sabihin ibang tao yung gumising sa'yo, sabi niyang ganyan. At so dito naguluhan ngayon si Sakura, sabi niya nga dyan, hindi si Lynch yung gumising sa akin, saka yung kumausap sa akin. So ito sabi ngayon ni Heinrich na theory pa lang naman to, pero ang sa tingin niya dyan ay nangyari ganito. Pagkatapos in-knock out ng suspect etong si Sakura ay pinatay naman nun si Lynch, at after nun ay nagpanggap na siya bilang si Lynch at ginising na etong si Sakura. So kaya nga akala dito ni Sakura yung gumising sa kanya si Lynch at saka yung kumakausap sa kanya, pero ang totoo niyan patay na talaga si Lynch. So ang ginawa nung suspect, tinago na lang yung katawan ni Lynch para nga hindi makita na ito ni Sakura. But then ay eto nga sabi ngayon dito ni Heinrich, ang tuloy niya pa na di ba nga nagpanggap na yung suspect bilang si Lynch, bakit pa sinabi nun na babalik siya dun sa office? Kung nanahimik na lang daw siya, mas mahihirapan etong sila Heinrich kasi mas marami silang possibilities na pwedeng isipin. Pero eto nga sabi ngayon ni Sakura, baka yun yung talaga yung dahilan, baka gusto talaga nila na limitahan yung mga possibilities na pwede nating isipin. So ito, nagtaka etong si Heinrich, sabi niya nga dyan, gusto nilang limitahan yung mga possibilities na pwede nating isipin. So kaya eto sabi ngayon ni Heinrich na sige nga, sabihin sa kanya ni Sakura lahat ng sinabi sa kanya nung peking Lynch. At then ay eto nga biglang naalala ngayon ni Sakura na pagkagising sa kanya nung peking Lynch, ang sinabi kagad sa kanya nito, yung Hisokang na-encounter nila, yun talaga yung tunay na Hisoka
Hisoka? So ito sagot. Ito si Hinrich, sabi na nga dyan, ayan yung mga salita na ginamit para malimitahan kung ano lang yung mga possibilities na pwede pa nilang isipin. So ito, naguguluhan ito si Sakuro, pero biglang sagot na nga dyan. Ito si Hinrich, sabi na nga dyan, ang ibig sabihin nito, yung Hisokang nakita nyo, peke rin yan at nalaman niya ni Lynch. At dahil sa nabuking ni Lynch na peke yung Hisoka na yon, kaya yung suspect pinatay ngayon dyan si Lynch at binuhay ng suspect ito si Sakuro para ipakalat ni Sakuro yung kasinungalingan na si Hisoka nandiyan lang. So ngayon ay eto tanong ni Sakuro, pero sino naman yung gagawa ng bagay na yan? So ito nga, sabi dito ni Hinrich, malinaw na malinaw, yung gagawa nga ng bagay na yan, ayan yung mga naghahanap dyan kay Hisoka. At so dito sagot si Sakuro, sabi niya nga dyan, kung ang suspect dito ay ang Phantom Troop, ay pwede mag-cause yan ng conflict at ng away dyan sa Char family. At hindi ito yung away na pwede nalang simulan ng dahil lang sa speculation. Pero ganun pa man rin, ay kahit sino pangaraw yung pumatay dyan kay Lynch, ay diba ipaghihigantan nila yung nangyaring yan kay Lynch. So sagot ito si Henry, sabi niya nga dyan na tama. Ito si Sakuro, talagang ipaghihigantan nila itong pagkamatay ni Lynch dyan. At ay pagkatapos nga nito, ay talo naman dito na nga yan sa funeral procession na ni Prince Hulkenberg. At so dito ay magsisimula na nga itong funeral procession ni Prince Hulkenberg. Pero sa kabilang banda ay etong si Chrollo ay nagsimula na nga rin siyang gamitin yung isa sa kanyang mga ability, at eto nga labas ngayon dyan etong cellphone at may tinatry na hanapin at kontakin etong si Chrollo dyan. So dito tuloy lang sa pag-ring etong cellphone ni Chrollo, but then ay eto nga lakad ngayon dyan etong si Chrollo at tuloy sa pagsalita dyan etong cellphone niya at sinasabi na di ma-contact, di ma-reach yung hinahanap niya. At ang pwedeng gawin na to ni Chrollo, lumipat daw siya sa ibang lokasyon, baka sakali doon ma-reach niya na yung hinahanap niya. But then ay eto nga, habang naglalakad salita na eto si Chrollo, sabi niya nga dyan, di niya pa rin makita, di niya ma-reach yung hinahanap niya kahit na sobrang dami na ng mga tao dito. So ngayon sa isip-isip na to ni Chrollo, pwede siyang pumunta doon sa may tier 1, pero napaka-risky nun kasi nga nandoon nagsisimula o doon nga nagaganap yung succession war at napakaraming mga nen-user doon, sabi niyang ganyan. At so dito tuloy ngayon ni Chrollo na yung mga candidates doon sa succession war, nabiyayaan sila ng nen ability dahil sa ritual, at yung mga nen abilities na nakuha nila, yun yung ginagamit nila ngayon para magpatayan nga sila doon sa taas hanggang sa isa na lang yung matira sa kanila. At now, etong succession war ng Kakin ay naipagpapatuloy nga raw yan at nagagawa yan sa pamamagitan ng paggamit nila doon na mismo sa 3 sacred treasure ng Kakin, which is eto na nga yung tatlo. So una, etong Seed Urn, at pangalawa, etong Zen Buddha, at yung pangatlo, etong Blade of Divine Guidance. At etong mga to, yun talagang hinahanap at gustong makuha ni Chrollo. So dito, tuloy sa paglakad si Chrollo habang sa isip-isip niya na sigurado yung mga mafia nasabihan na yung royal family na silang Phantom Troop nandiyan sa loob ni Blackwell. At kahit nga raw sabihin siguro nila na ang target lang nila dyan si Hisoka, di maniniwala yung royal family, kasi nga ang katotohanan nito, gusto nilang kunin, gusto nilang nakawin yung kanilang sacred treasure. Pero eto nga, sabi ni Chrollo, hindi nila alam kung nasaan banda dyan kay Blackwell yung mga sacred treasure na yan, saka kung magkakasama ba yan o pinaghiwa-hiwalay yung mga yan. So kaya nga dito, sabi nga ni Chrollo, kasabay nung paghahanap nila kay Hisoka ay sinesearch na nga rin nila kung saan matatagpuan yung mga national treasure, yung mga secret treasures na yan ng Kakin. At napagtanto nga nila na wala sa tier 3 hanggang tier 5 yung mga secret treasures na yan. At so dito tuloy ngayon ni Chrollo na since yung mga nen abilities ng mga candidates dyan kay Succession War ay nakalink sa sacred treasure ng Kakin, kaya sigurado siya na etong tatlong sacred treasure ng Kakin, ayan yung power source ng makapangyarihang nen na nagpapanatili dyan sa prosperity at sa succession war na nagaganap sa Kakin. So kaya naman dito, ang sabi nga ni Chrollo ngayon, sigurado gumawa sila ng isang area dyan na kung saan doon nila nilagay sama-sama yung tatlong sacred treasure ng Kakin, at nandoon lang yun sigurado sa may tier 1. So ngayon, dahil etong tatlong sacred treasure ng Kakin yung pinaka-foundation kung bakit nga masagana o mayaman etong bansa ng Kakin, kaya sigurado mas marami yung mga nakagwardiya dyan, mas mahigpit yung seguridad nito kaysa dun sa hari mismo. So kaya nga talagang may hirapan itong si Chrollo na makuha yung mga sacred treasures
na yan. Pero para matalo nga raw ni Chrollo si Hisoka ay kinakailangan niya ng isang rare ability. Pero ang condition nito ay dapat makapagnakaw nga raw muna etong si Chrollo na isang national level na treasure bago niya magamit yung rare ability na tinutukoy niya. Pero yun nga lang ay pwede nga raw na ma-encounter ni Chrollo etong si Hisoka habang hinahanap niya yung mga secret treasure na yan. So ibig sabihin pwedeng ma-encounter niya nga raw etong si Hisoka habang hindi pa siya ready sa pakikipaglaban dyan kay Hisoka. At dahil dito pwedeng ikamatay nga yan ni Chrollo. So isa to sa mga sinasabi ni Chrollo kung bakit napaka-risky ng plano niyang to, kasi nga pwede niyang ikamatay yan. Pero dito sa kabilang banda ay nag-iinit na etong si Chrollo at sabi niya nga dyan na kahit mamatay siya ay magtutuloy-tuloy pa nga rin daw etong spider at ayan yung nakakatakot sa grupo na ginawa niya. At din ay pagkatapos nga nito ay dito nga tuloy na etong yung sa funeral procession ni Prince Hulkenberg. At eto nga ngayon dala-dala na ng kanyang mga private guards etong kabaong ni Prince Hulkenberg dyan. Pero habang tutuloy-tuloy na nga dito etong funeral procession ni Prince Hulkenberg ay dito sa kabilang banda ay eto nga sa wakas ay kinontak na si Hisoka ng cellphone niya at sinabi yung kanyang hinahanap nandoon na, nasa may tier 1. So dito sabi nga ni Chrollo na tama yung hinala niya at ngayon ay papunta na etong si Chrollo doon sa may tier 1. At din pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna etong chapter ni 406. At so ayan ay grabe, laban na talaga dito etong si Chrollo. So parang sinusolo niya nga dyan etong mission sa pagpatay dyan kay Hisoka habang sa kabilang banda ay nag-init na nga rin sa may part nila Hinridge kasi nga di ba pinatay si Lynch at ngayon wala silang pakialam kahit yung Phantom Troop na yung tumapos dyan ay talagang babanatan nila yung Phantom Troop na yan. So ito ay kung ma-confirm nila na itong Phantom Troop talaga yung may gawa doon kay Lynch. But anyways ayun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay 406 natin. So pag lumabas na si 407 ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.